Nagbabalik ang News at 1. Tiniyak ngayon ni Pangulong Aquino ang pagpapatupad ng mahalagang reforma sa bansa sa kabila ng naging desisyon ng Korte Suprema laban sa Disbursement Acceleration Program. Nagsalita ang Pangulo sa ika-113 anibersaryo ng Police Service sa Campo Crame kaninang umaga. Narito ang ulat ni Elena Luna. Tiniyak ni Pangulong Aquino na hindi magiging hadlang ang naging desisyon ng Korte Suprema sa Disbursement Acceleration Program sa isinusulong na reforma sa Philippine National Police. Inihayag ito ng Pangulo sa pagdalo sa ika-113 anibersaryo ng Police Service. Dahil sa pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang ilang bahagi ng DAP, sinuspinde ang mga proyekto at programang pinupondohan nito. Kabilang dito ang modernisasyon ng PNP at pagkuha ng mga sibilyang empleyado para gawin ang trabahong administratibo sa PNP. Bukod sa paghahanap ng paraan para maparami ang inyong bilang, plano rin sana natin bumili pa ng mga kinakailangang kagamitan tulad ng mga radyo at patrol vehicle. Huwag kayong mag-alala na di matutupad ang ating plano para sa shoot, scoot, and communicate dahil sa naging desisyon sa DAP. Patuloy tayong gumagawa ng hakbang para masigurong tuloy-tuloy ang inyong modernisasyon. Sa kanyang talumpati, binanggit ng Pangulo ang kahandaang mag-hire ng paunang 7,439 na non-uniform personnel. Sinabi rin niyang gagawan at ginagawa ng paraan para matugunan ang problema sa pagbibigay ng pensyon sa unipermadong hanay. Nasa prioridad din ng gobyerno ang PNP sa panukalang 2015 national budget. Sinasagot nga po natin ang ating pagkakataong mabigyan ng benepisyo ang ating kapulisan. Halimbawa, sa panukala nating budget para sa susunod na taon, naglaan tayo ng 2 bilyong piso para sa inyong Capability Enhancement Program at 100 milyong piso naman para sa construction ng 18 police stations sa bansa. Ganito po ang ibig sabihin ng matuwid na pamamahala. Ang pangangailangan ng ating uniformadong hanay, tinutugunan. Ang alagad ng batas, inaalagaan at sinusuklian ng kalinga ng pamahalaan at ng Estado. Sa patuloy na pagpapalakas sa inyong hanay, tiwala tayong nasa mabuting kamay kayo. Nagpapasalamat tayo kina Secretary Marrojas at PNP Chief Alan Purisima para sa talagang maasahang pagtimon sa PNP. Nagpupugay at nagpapasalamat rin tayo para sa natatangi ninyong paglilingkod. Ang tema ng anibersaryo ngayong taon ay pulisya, kaagapay ang mamamayan para sa patuloy na kapayapaan at kaunlaran. Ang okasyon din ay naging araw para parangalan at pasalamatan ng Pangulo ang mga natatanging pulis at tanggapan ng PNP. Kabilang dito ang Zamboanga City Public Safety Company na unang pangkat na sumabak para ipagtanggol ang lungsod sa lumusob na masasamang elemento noong Setyembre. Tumanggap rin ng parangal ang Criminal Investigation and Detection Group sa pamumuno ni Police Director Benjamin Magalong na nakahuli ng 3,453 na wanted sa bansa, kabilang na ang 22 most wanted. Ilan lamang sila sa magigiting natin pulis na kinikilala natin sa araw na ito. Sinasalamin nila ang malasakit at profesionalismo ng iba nating kapulisan na talaga naman pong nagpakitang gilas sa serbisyo. Walang duda, hindi na kailangan manood ng mga Pilipino ng pelikula para makakita ng pulis na gagawing idolo. Sa mabubuting halimbawa ng ating awardees at iba pang huwarang pulis na ipapamalas ninyo kung ano ang inaasahan sa mga nagsusuot ng uniforme at nagdadala ng tsapa. Ipinagdiriwang ng PNP tuwing August 8 ang Police Service Anniversary bilang paggunita sa pagkakatatag ng Insular Constabulary taong 1901 at Integrated National Police noong 1975. Ang dalawang organisasyong ito ang naging batayan sa pagbuo ng PNP. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.